Hello, Gemini. Ito na yung reading mo for year 2026. Tignan natin, silipin natin anong meron. Yung mga posibleng kaharapin mo. Blessed Christmas and New Year nga pala sa inyo. Maraming salamat sa pag-drop by para manood ng reading ko. First card mo, bold. Be bold and make the first move. Cardinal Moon. Tapos meron kang rejuvenating rain. Perseverance at saka signs. Perseverance at saka signs. Kuha tayo ng mga tarot cards. Sa bottom ng deck mo, meron kang Knight of Cups. Ito yung area ng hindi mo ine-expect, no? Ito yung overall energy, ito yung challenge, ito yung pinaka-blessing, good stuff, good news, financial career, and love life. Ito naman yung mga iba pang paparating sa'yo. Okay, so simulan na natin dito sa iyong Cardinal Moon. So itong card na to is a reminder, Gemini, sa'yo na i-regain mo yung strength mo, i-regain mo yung power mo. Oo. Kailangan mo kasing maging bold eh. Or kailangan mo i-take yung matters into your own hands. Okay? Kumbaga, kung meron ka mang gusto mong gawin at talagang kung meron ka mang gustong gawin or gustong mangyari itong parating na year 2026, kailangan mo talaga ng guts and boldness na mag-initiate ka, gumawa ka talaga ng take action. No? Sinasabi nga dito yan, make the first move. In general man ito or in love life or kung sa career mo man, kung saan tumutugma sa iyo. So, ito yung card na nagre-remind sa iyo na maging bold ka, sundan mo yung heart mo and emotions mo. And this is also a card na nagre-remind sa iyo na although sinasabi na kailangan mong maging bold, kailangan mong to follow your heart, pero iwasan mo rin yung maging reckless. Okay? So, i-reclaim mo yung power mo. No? Come into your own power. And kung meron mang timing na kailangan mong mag-take action, ito na yung year na yun. Itong paparating na year. Next card mo naman is rejuvenating rain. Kasi para sa akin ito ay, ang sinasabi dito, pinaka-message for you is clear the past, heal the present. Para sa akin itong card na to ay healing. So maaaring itong coming year 2026, ito na yung time na makaka-recover ka na uli. Makaka-bounce back ka. No, ito na yung nagre-regenerate ka, nag-heal ka, whether ito ay may kinalaman sa physical or emotional healing mo, merong healing na nagaganap. Okay? Ito ay also cleansing at pagki-clear out ng mga old emotional wounds mo,
Pwede rin itong card na to ay nagsasabi ng pagre-release ng past life limitations mo. Ito yung year na maaaring magkaroon ng mga bagay na binanggit ko na yon, or forgiveness. No? Whether itong forgiveness na to is forgiveness sa sarili mo or forgiveness sa ibang tao. Okay? May mga bagay dito sa card na to na kailangan mo nang ipakawalan i-clear out, i-release. So, ito ay card ng healing, release, forgiveness, pag-detox, decluttering. Oo, hindi lang siya about emotional wounds or traumas or physical emotional healing, kundi pagtatanggal, pagre-remove ng mga clutter, ng mga blockages. Yung mga clutter na yun, hindi lang mga bagay yun. Pwedeng mga emotional clutter na naipon sa'yo throughout the years. Oo, yung iba, pwedeng kiniklear ninyo yung diet ninyo, no? Nagdi-detox kayo sa katawan ninyo. Or pagki-clear ng mga energies nga. Sabi ko nga, yung mga could be traumas or mga blockages, mga negative energies na maaaring na-trap ka doon, na-trap sa'yo. So, yung next card mo, you have perseverance. You may feel like you are getting nowhere, but there are wonderful changes ahead. Don't give up daw, Gemini. Oh. So, para mag-succeed ka, kailangan mo talagang mag-persevere itong coming year. Kahit na nafe-feel mo, iniisip mo sa sarili mo na parang walang nangyayari, o parang walang pupuntahan tong ginagawa mo, ipagpatuloy mo lamang. Huwag kang mag-give up. Kasi may mga magagandang changes daw na paparating sa iyo itong 2026. Meron ka ring card ng signs, no? Your future positive direction will reveal itself, di ba? So, sinasabi nga dito, mag-persevere ka Huwag kang mag-give up kasi may mga darating na mga changes or opportunities sa'yo, no? Na maaaring hindi hinihintay mo itong year 2025, hindi nangyari, hindi dumating. Parang ito ay malakas na sign na itong 2026. Maybe ito na yung year para mangyari itong mga bagay na to, no? Itong mga hinihintay mo. Ayan, no? Magkakaroon ng signs na patungkol sa, kumbaga parang maaaninag mo na nasa tama kang direksyon. May mga signs na susulpot itong year 2026 na kung ano man yung mga nagbibigay sa iyo ng doubts, confusions, makiklear yung mga yan and marireveal sa iyo yung mga palatandaan na maaaring malapit ka na dun sa goal mo. No? Kumbaga, magkakaroon ng mga signs na makikita mo na nasa tamang path ka. Okay? Kumbaga yung mga, kasi nga parang ito patungkol dun Sasamahan mo lang talaga ng pagre-release ng mga blockages, yung mga hindi mo na dapat dalhin pa itong incoming year na to. Tapos samahan mo ng pagiging bold, pagiging proactive, pagiging yung pagtitake ng action. Kasi unti-unti ring matatanggal yung mga blockages na yan, yung mga sagabal sa path mo. Okay? Para sa mga ibang paparating sa'yo, meron kang wedge, ito na nga yung mga blockages na sinasabi ko. And sinabi na nga yan dito na matatanggal na tong mga sagabal na yan, yung mga blockages na yan. So, itong 2026 ay meron ng mga signs dito sa cards mo na
sabi nga doon, kahit hindi mo na-feel, kahit parang wala kang nakikitang direction, no? Wag kang titigil doon sa ginagawa mo, ipagpatuloy mo lang 'yun. 'Yun lang, pwedeng may mga problema, trouble, accusations na ma-encounter ka itong 2026. O, ito na yung grapes, ito na yung sinasabi ko na satisfaction sa iyong hard work. Ito na yung may mga bagay na magbubunga na. So, expect mo na yan na may mga positive outcomes para sa'yo, no? Yung mga pinaghirapan mo, pinag-effortan mo, eventually, ma-enjoy mo rin yung fruits of labor mo. Magbubunga rin ng magandang resulta yan. At yun yung magagandang aanihin mo sa 2026. At saka ito na nga, yung magbubukas ng mga paths, opportunities. Take note. Plural ito, Gemini. So, next year is a positive year for you kasi hindi lang isa yung opportunity na magbubukas sa iyo. Okay? Sa area mo naman ng unexpected, this is a person. So, siguro yung iba sa inyo, hindi nyo ina-expect na pwedeng may new person na darating sa inyo, pwedeng may person na maa-attract sa inyo, or hindi nyo ina-expect na maa-attract kayo dito sa person na to. Okay? Pwedeng water, Cancer, Scorpio, Pisces. Ayan. O, baka magkakaroon ka ng admirer, connection, o baka ikaw yan, no? Maano ka, ma-star structure, o malove at first sight. So, yung overall energy mo for year 2026 is 7 of Pentacles. Ito na nga yun, yung pagtatanim ng binhi at eventually aanihin mo ano ba yung sinabi ko sa'yo. Kasi pwede itong mga binhi na to na simulan mo ng itanim itong 2025 or previous year pa eh. Okay? So, sa tingin ko, alagaan mo lang talaga to, mga ambisyon mo, pangarap mo, mga pinagsusumikapan mo. Sabi nga doon, samahan mo ng pagiging malakas ang loob, pagiging bold, pagiging pagtitake ng action. Okay? So, hindi sapat yung ideas lang, nagde-daydream ka lang. Kailangan kumpletos recados, Gemini. So, yung nakikita ko, itong 2026 is may mga aanihin kang magaganda. Pera man yan, good deeds, basta kung ano man itong mga bagay na to, na talagang inalagaan mo, tinutukan mo, alam mo yun, sinimulan mo, may tendency na may aanihin kang maganda sa 2026. Pagdating sa challenge mo naman is pagiging busy. So, nakikita ko dito is pwedeng kulang na lang hatiin mo yung katawan mo, maging manananggal ka para lang magawa mo ng sabay-sabay kung ano naman itong mga dapat mong gawin. Okay, so this is a year, itong 2026 is a year ng pag-multitask sa'yo. Pero hindi ko tinitingnan to negative So nakikita ko kasi very busy ka or very in demand ka, kung negosyo to or services meron ka. Pero nakikita ko kasi magagawa mo yung mga gusto mong gawin ng pwedeng sabay-sabay. Kaya ako sinasabing nagmo-multitask. So yun, pwedeng habang nagtatrabaho ka, nag-earn ka, or may additional income ka pa, nakakapag-enjoy ka pa, meron ka pang mga sideline, hobby, etc. So more on yun yung nafe-feel ko. Okay? And nakikita ko talaga ay pwede ka nga makapamili ng pagdating sa opportunities. Kasi sabi ko nga, hindi lang isa yung opportunity na nakikita kong darating sa iyo sa 2026. So para sa akin, kahit challenge to, na parang mahihirapan kang i-manage yung time mo, yung energy mo, lahat-lahat kasi pwedeng ang dami mong sabay-sabay na gagawin sa 2026. No? Siguro baka hindi ka magkanda-ugaga, pero para sa akin hindi ko pa rin siya tinitingnan as negative. Although, nandun siya sa challenge. No? Maaring challenging yan para sa'yo. Kasi kailangan mong magbalanse ng oras mo ng energy mo rito Okay? Pero yung iba siguro challenge ninyo is paano ninyo pagkakasyahin yung income. Okay? Pwedeng yun. Or pwedeng, ang challenge nyo dyan is paano mo babalansihin yung oras mo pagdating sa trabaho, sa love life, at sa iba pang bagay. Oo, kasi parang
Ang nakikita ko dyan, saktong-sakto lang yung enerhiya mo, yung time mo. So, time management, discipline, yun yung nafe-feel ko na challenge mo. Or napakarami talagang commitments, no? Maraming tanggap na trabaho, orders, etc. O, ngayon naman sa blessing, ano yung magandang pwedeng mangyari sa'yo sa 2026? Uy, meron ng something dito na minamanifest mo. In 2026, baka eto na yung pagbabagong hinihintay mo. Kasi magician is transformation. So, para sa akin, pwedeng may malaking transformation since major card ito. Major arcana. May major transformation at ito ay I strongly feel na positive transformation ito sa buhay mo. Gemini, kung saan man ito tungkol sa iyo. Nafi-feel ko lang na itong minamanifest mo maa-achieve mo, marireceive mo itong 2026. Ito talaga yung card ng pagtitake action. Ito talaga yung card ng may magaganda kang magagawa Ito rin yung card, Gemini, na nagsasabi na andun yung power sa'yo na ma-transform mo talaga yung situation mo, mabago mo, ma-improve mo yung buhay mo, yung kalagayan mo. Okay? Ngayon, pagdating sa financial kabuhayan, wala akong nakikitang problema. Ang ganda. Ang ganda. Everything is in balance. Kaya nga yung sinasabi ko, siguro magiging challenge mo lang talaga paano mo babalansihin lahat. Since magiging very occupied ka, very busy ka, loaded ka. Pero overall, sa family, sa kabuhayan, sa financial career mo, wala akong nasisense na may problema na major. Okay, meron ka pa nga mga opportunities dyan. Ito lang talaga yung mga trouble, accusations na pwede mong kaharapin, pero hindi ko alam kung tungkol saan yan. Kasi nga itong 2026, makiklear na yung mga blockages mo. At isa siguro yung financial blockage doon. Okay? So, nakikita ko, all is well, magiging happy naman pagdating sa career, sa financial, sa kabuhayan mo. Ngayon, pagdating sa love life mo, you have the 9 of Cups. Siguro, Gemini, kung meron kang wini-wish na mangyari para sa'yo, sa love life mo, or dito sa person mo, kung may person ka, baka hindi pa itong year na yun matupad. Kung ano man itong pinagpipray mo, wini-wish mo. O, ito specific para dun sa iba na mga wala pa ring jowa, baka yung iba hindi pa kayo magka-jowa sa 2026. Or, kung halimbawa, tinatanong nyo sa isip niyo kung makakapag-settle down ka na ba sa 2026, mahahanap mo na ba yung the one mo, makakapagpakasal ka na ba, pwedeng hindi pa. Basta meron something dito na hindi pa makukumpleto, hindi mo pa marireceive yan, na related sa love life mo, kung tungkol man saan yun. Okay? Yung iba, if you're in a relationship, I think meron something na parang ito na lang yung kulang sa inyo ng person mo. Or kung meron man kayong goal ng person mo or asawa mo, baka hindi nyo pa ma-receive yan, kung ano man yan. Halimbawa, may pinapatayo kayong bahay, may goal kayo ni person mo. Pwedeng hindi nyo pa magawa yun or hindi pa ipagkaloob sa inyo yung blessing na yun na tina-target ninyo or pinigdarasal ninyo. Pwedeng ganon. Or it could be na merong something dito na hindi mangyayari. Kung yun, kung may specific na bagay ka na tinatanong or hinihintay mangyari in 2026, pwedeng hindi pa ito mangyari sa iyo. Kung ano man yan related sa love life mo. Okay, so far yan yung mga na-pick up kong energies dito sa silip sa year 2026, Gemini. Blessed Christmas and New Year sa inyo. God bless, babush.